Hoy, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Ka-Coffee at ito na ang mga political updates. Alam nyo ba, nabuhay ulit itong Duterte sa 2028. Aba, grabe ha, hindi pa kayo nagsawa sa pwesto ha. Si Digong ha, naabot mo na yung pinakamataas na posisyon sa mundo. Sa Pilipinas pala, hindi sa mundo. Tatakbo ka ulit sa pagka-vice presidente sa 2028. Anong edad niya na yan? Almost 80 na yan, Ka-Coffee. Kaya niya pa ba? Diba? Parang give chance to others naman. Mas baka namang mukhang marami-raming pinoprotektahan at kailangan nasa pwesto. Kasi pinalutang na naman ni Panelo itong Duterte tandem in 2028. At ang mga kalaban daw po nila, parang threatened dito sa potential Duterte sa 2028. Agree ba kayo dyan? Si Sara okay pa, maintindihan mo pa kasi bata-bata pa yan, kaya-kaya niya pa yan. Sa katawan ha, hindi ko alam sa capability ha, pero sa katawan mukhang kaya-kaya niya pa. Pero si Digong, imagine mo naman, nahihirapan na nga itong tumayo, nahihirapan na nga itong magsalita, tatakbo pa sa pagka-vice presidente. Ibigay naman yung opportunity sa iba. In the first place, naabot niya na yung pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Give chance to others naman dyan. Nasa headline ng Politico.com. Bago-bago ito, Ka-Coffee. Kaya may demolition job na. Rivals shaken by potential Duterte tandem in 2028. Sabi po yan ni Panelo. So yung mga kalaban daw, kaya sinisiraan daw itong Campo Duterte. Actually, sinasama nga tayo dyan eh. Sinisiraan daw natin ang Campo Duterte dahil threatened. Dahil sa 2028, mukhang lalaban ito mga to. The prospect of a former President Rodrigo Duterte running alongside his daughter, Vice President Sara Duterte in 2028 presidential race has become the ultimate nightmare for their rivals who are apparently bent on crushing them, according to an ally. Sino sinasabi niyang rivals dyan? Si PBBM na naman, administrasyon na naman, grupo nila Romualdez na naman, threatened na naman sila, o ng mga dilawan. Iba ka nga dilawan ng mga katapat ninyo eh. Mga liberal mga katapat ninyo sa 2028 eh. Pero kay PBBM lagi ang sisi nila. In an interview on Billionario News Channel at the Forefront with Attorney Karen Jimeno, Panelo claimed that the recent congressional hearings are nothing more than a calculated demolition job aimed at weakening the political force Duterte and his daughter could wield in the 2028 polls. Aba, iba na ang interpretasyon dito ni Panelo. Yung ginagawa pala daw dyan sa Quad Committee, demolition job lang yan. Anong tingin niya doon sa iniimbestigahan na 125 million pesos na confidential funds? Ano ang tingin niya doon sa notice of disallowance na ibinigay ng Commission on Audit dahil sa hindi tamang paggastos ng confidential funds na ibinigay sa opisina ni Inday Sara Duterte? Ano yung mga budget na hindi maipaliwanag? Parte ba yan ng demolition job? Paano kung totoo yan? And I think totoo yan. Dahil sa nangyayari may mga ebidensya, totoo yan. Pero ang tingin nila dyan, sa ginagawa investigasyon na yan, demolition job yan. Ano yun? Bawal na kayong investigahan? Sige lang kayo, waldas lang kayo ng waldas sa pera ng gobyerno at hindi kayo pwedeng investigahan. At pag kayo ay investigahan, sasabihin ninyo yan ay demolition job dahil threatened, dahil tatakbo ito sa 2028. Alam naman natin yan eh. Tiyak naman yan, tatakbo yan eh. Si Inday Sara Duterte, tiyak yan, tatakbo yan sa pagka-presidente sa 2028. As of early as now, di-deny nila yan. Pero pagdating na 2028, tatakbo yan kasi kailangan nila ng proteksyon. Kasi kung wala sila sa pwesto, abay, iimbestigahan sila, makukulong sila. Paano yung mga nakaasa sa kanila? Paano sila Harry Roque? Paano sila Kibuloy? Paano yung mga Chinese na nakadepende sa kanila kung wala magpo-protect sa kanila? Di ba? Inaasahan nila ang mga Duterte na magpo-protect. Ang mga Chinese, ang inaasahan nila si Duterte magpo-protect sa kanila. Kay Harry Roque, inaasahan nila Duterte. Si Kibuloy, inaasahan nila na once na maging presidente na si Inday, makakawala yan, palalabasin yan si Kibuloy. At napakarami pang ibang mga kaso. Yan ang inaasahan nila, kaya nga pinupondohan nila yan eh. Kaya nga sa mga campaign nagpapasok talaga ng billions of pesos dyan eh. Millions of pesos dyan para ikampanya siya, para manalo siya. Kasi kailangan nila ng proteksyon. Kaya si Digong, inasisilip siya ngayon. No? Pag pumasok pa itong ICC, bagamat medyo matagal-tagal na itong ICC, wala na. So kinakailangan nila makahawak ng pwesto. Yan ang plano. Presidente si Inday,
Vice Presidente si Digong. Pero magdidikta pa rin kasi hirap na naman physically si Digong, utak na lang siya, magdidikta na lang siya, mamanduhan niya na lang si Inday. Parang may puppet president tayo niyan. Hindi niya desisyon, di ba? Kundi desisyon ng tatay. 2028 is the name of the game. Everything is focused on that year. Sabi po ni Panelo. Sila din mismo umamin. Nakafocus na sila sa 2028. Inday Sara remains a formidable presidential candidate, as does the former president. I've advocated for a Duterte-Duterte tandem. Had they done that in the last election, none of this would have happened. Ayan na. Nagsisisi na ngayon si Panelo. Bakit daw kasi hindi ginawa yung Duterte-Duterte sa 2022? As if naman. Lulusot kayo kay PBBM. Kasi daw kung tumakbo si Sara sa pagka-presidente at si Digong naman vice-presidente, hindi daw sana nangyayari to. Hindi daw sana nabubulilyaso sila. Nabubulgar yung mga kalokohan Naiimbestigahan dahil may mga naglalabasan ng mga ebidensya sa mga kalokohang ginawa ng previous administration. Hindi daw sana nangyayari to. Ayan na. Nagsisisi kayo ngayon. Bakit hindi nyo kasi ginawa? Ngayon, nagsisisi kayo. Panelo has pushed for a Duterte ticket in the 2028 elections. I advise them, sabi ni Panelo I advise them to run for president and vice president in 2028. That prospect is intimidating for their political detractors who are now doing everything to push this demolition job. Ginagawa daw po ang lahat para sirain itong mga Duterte, itong tandem na ito. Hindi, paliwanag din yun ng mainam. Ano yung iniimbestigahan dyan? Paliwanag nyo yan Pag naipaliwanag naman yan ang tao, titigil. Maski kami, titigil kami dyan. At naipaliwanag ninyo yan. Hindi yung basta-basta kayo nang-aagaw ng pwesto. Hindi yung basta gusto nyo pabagsakin si PBBM, tanggalin si PBBM, ipanawagan na mag-resign si PBBM para si Sara na raw ang tumayong acting president. Hindi pwedeng i-deny yan. Si Harry Roque recorded yan. Nandiyan sa vlog niya. Pinapababa nila si PBBM at ang mga maisog rally nila, pinapatalsik nila si PBBM. Maghintay kayo sa 2028. Kung oras ninyo. Kung iboboto kayo ng taong bayan, iboboto kayo. But you have to respect the incumbent. Sino ba nakaupo ngayon? Si PBBM. Irespeto ninyo dahil binoto ng taong bayan yan. Huwag kayo masyadong excited dyan. The House of Representatives recently launched separate inquiries into the alleged abuses of Duterte's controversial drug war and the Vice President's alleged irregular confidential fund use. At magagamit na nga yan Magiging grounds na nga yan para ma-impeach si Inday Biruin mo ba naman? Hindi may paliwanag yung confidential funds na binigay. When asked if the hearings could affect the former president's popularity, Panelo is confident that Duterte will be even more popular after his Senate appearance. Agree ba kayo dyan? Masisikat pa raw ba si Duterte matapos ang pagdinig ng Senado? Ako, I don't agree. Marami-rami nga Hindi nagugustuhan yung ginawa ni Digong dyan sa Senate hearing. Biruin mo, sagrado yung Senado. Supposedly, yan ang ideal sagrado. Bla 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 bla, puro mura. Tama ba naman yun? Mapapanood ng mga bata yan. Di ba yung mga bata, mga anak ninyo, tinuturuan ninyo, bawal magmura. Tapos makikita mo yung presidente, panay mura. Nag-curse. Tama ba yun? I think the performance of the former president will even increase his popularity rating after last night's hearing, Panelo said, given the next messages I've been receiving and the reaction on social media. Pero ang tanong dyan, kaya pa ba ng katawan niya? Ihirap na nga magsalita ito, no offense sa matatanda pero tingnan nyo si Digong, kaya niya pa ba? Kaya niya pa ba yung mga engagement with other world leaders? Kaya pa ba ng katawan niya? Baka lagi nasa Malacanang na lang. Paano yung mga opportunities na para sa Pilipinas? Kaya niya pa ba i-represent ang Pilipinas sa international stage? Hindi lang naman ang pagiging presidente, hindi lang naman yan war on drugs Napakarami pang bagay. Isang concern lang yung war on drugs. Napakarami pang iba. Panelo, however, insisted that the testimonies in the Quad Committee hearings are largely hearsay from witnesses who may later recant their statements. Ayun na, kinakausap na nila. Bawiin mo yung statement mo or else ito mangyayari sa'yo. Alam na alam nila yan. What will they use? The testimonies of the witnesses in the committees? What is the nature of these testimonies? They are all hearsay. You'll notice that some witnesses make statements and then recant them.
Hindi pwede yun. Walang mangyayari dyan. Panelo said, when asked if the congressional testimonies could be used against Duterte. Ganon din ginawa nila kay Laila de Lima. Diba? May mga statement, binawi din. Ano yun? Ibig sabihin, nung administrasyon ni Digong, pinilit lang din yung mga nagbigay ng testimonya na ito, sabihin mo para makulong si de Lima. And then eventually, bawiin. O, parehas lang kayo ng style. Diba? Kung pinagbibintangan ninyo ang Quad Committee, ganyan ang style, ganon din ang ginawa ninyo. Nung termino ni Digong. Pare-parehas lang kayo dyan. Wala na kayong pinagkaiba dyan. Mga politiko. Ay nako. Parang magulo-gulo ito ngayon ka-coffee ha. Nasa sa inyo na lang yan. Ako, basta malinaw yung sinusuportahan ko. Ito magugulo, wag na. At ayaw natin na may mga suspect pa lang pinapatay na. O siya, sige, anong opinion nyo dyan ka-coffee? Ilagay ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section. I-comment lang po yan, nandiyan dyan sa baba. Nasa Facebook po kayo, di pa po kayo naka-like, naka-follow, nandiyan dyan po sa taas. Click lang po ng like and follow. Nasa YouTube naman po kayo, click lang po ng subscribe at hit the notification icon na rin para kayo po i-updated sa ating mga bagong upload. O siya, ako'y magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!